inamin na ni Atty. Harry Roque na naging kakampi niya si Risa Hontiveros. At dito ibinunyag niya ang tunay na kulay ni Madam Risa at kung ano pa yung mga pinagagawa niya. Ito, panoorin natin. Lumabas na po ang tunay na anyo ni Riza Hontiveros. Alam niyo po kasi, itong si Riza Hontiveros, noong mga nakalipas na mga panahon, medyo magkakampi pa kami niyan. Kasi po, ang kanyang PR, siya ay taga-suporta ng karapatang pantao. Siya daw po ay isang democratic socialist. No? Hindi daw sila komunista, sila daw po ay kabilang dun sa umalis na CPP-NPA, pero sila ay nagnanais din na magkaroon nga ng kaparehong pagnanasa na magkaroon ng pagbabago sa lipunan, pero hindi gumagamit daw ng dahas. So nung siya'y ganyan, talaga naman pong ako ay supportive din, no? Nung mga unang panahon. Yung mga panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, nakapunta pa yan sa bahay ko, no? At kami palaging nakikipag-ugnayan kasi nga ako'y tumating abogado ng impeachment doon sa impeachment ni Gloria Macapagal-Arroyo. No? Now, ang pagkakaintindi ko ay pareho kami na nagsasalita, nangangalaga sa karapatan ng malayang pananalita kasi isa talaga sa pinaka-importanting karapatan sa isang demokrasya, ang karapatan ng malayang pananalita. In fact, kung naniniwala kayo sa Biblia na ang tayo po bilang mga tao ay hinugi sa imahe ng Panginoon, isa sa talagang kakaiba sa pagkatao natin ay yung karapatan na makapagsalita, karapatan na mag-communicate, karapatan na magkaroon ng speech. At sa pamamagitan ng speech, tayo po ay nakaka-impluwensya sa pag-iisip ng ibang tao dahil alam natin na kapag tayo nakapagsasalita, tayo nagkakaroon ng palitan ng ideya. Dahil ang ideya natin na nasa ating isipan, nagagawa nating salita at napapakalat natin yung ideya na yan. Kaya naman po napakahalaga ng karapatan ng malayang pananalita ay dahil sa pamamagitan ng malayang merkado ng ideya, sa pamamagitan ng malayang pananalita, talaga namang tayo makakahanap ng solusyon sa ating mga pang-araw-araw na suliranin. Kaya nga po, sa kalahatang demokrasya, bukod pa sa karapatan ng mabuhay, dahil naman po talaga ang pinaka-importanting kalayaan, siguro po ang kalayaan ng malayang pananalita ang pinaka-importante kasi kung walang malayang pananalita, walang po pwedeng magkaroon ng solusyon sa ating mga problema. At ang mangyayari, meron lang ilang-ilan na magkakaroon ng monopoliya sa solusyon ng ating mga problema. Pag meron pong monopoliya kung sino ang makakabigay ng solusyon sa ating problema, diktadurya ang labas. Dahil yung ideya lang nila, yung punto de vista lang ang masusunod. So kaya po talagang napaka-importante na kalayaan ito. At kaya nung kailan na kami sinupil sa dahig, ako'y nag-react. Hindi po ako nakisawsaw sa mga personal na alitan, pero ako'y nanindigan na walang po pwedeng manupil sa aking karapatan ng malayang pananalita. Hindi ako nasupil ni Marcos Jr., hindi ako nasupil ni Marcos Sr. At mas mabuti pa talagang patayin na lang ako dahil hindi po ako tatahimik dahil napaka-importante itong kalayaan na ito. In fact, itong kalayaan ng malayang pananalita, importante po yan. Yung mga merong ibang punto de vista, mabigyan ng karapatan na magsalita dahil baka naman yung mga nagsasabi ng minority view, yung mga nasa minorya, sila ang merong solusyon. Hindi po natin alam. Kaya hayaan natin magkaroon ng malayang merkado ng ideya at sa pamamagitan ng malayang merkado ng ideya, dyan po talaga magkakaroon ng solusyon. Ika nga na isang kaso, no? Yung kapangyarihan ng katotohanan, ang paghahanap sa katotohanan ay nakabase sa kakayahan ng isang ideya na matanggap sa isang malayang merkado ng ideya. Ano naman ang kinalaman dito sa sinasabi kong lumabas na ang tunay na anyo ni Riza Hontiveros? Well, dahil ang kanyang PR nga po, mula nung siya'y nasa Congress hanggang siya'y tumakbo ng Senado, siya daw po ay para sa karapatang pantao. Pero ano po ang nabalita kahapon lamang? Si Riza Hontiveros na nagsasabing siya ay sumusuporta sa karapatang pantao, ay siyang lumabag sa karapatan ng malayang pananalita sa pamamagitan ng pagsasampa ng cyber libel cases laban doon sa mga vloggers na di umano ay nagkalat nung testimonya ni alias Rene na nagsasabi na siya ay binayaran para tumayong testigo laban kay Pastor Kibuloy, kay PRRD at kay Inday Sara Duterte. Bakit ko po sinasabi na ang pagsampa ng isang cyber libel ay patunay na ikaw ay kalaban ng karapatang pantao? Well, unang-una, meron po akong legal na basihan. Nadulog na po natin ito sa UN Committee on Human Rights. At ito yung kaso ng Adonis versus Republic of the Philippines.
Doon po sa Adonis versus Republic of the Philippines, ito po yung reporter na pinakulong ng nasirang speaker ng Kamara de Representante, matinding katunggali ni Tatay Digong, si dating Speaker Nograles. Pinakulong niya isang reporter na hindi lang po nag-ulat na nakahuli ng asawa ng babae na kasama nakasiping ni Nograles, itong ang si Speaker, at dahil itong asawa ay nasa militar, nagtatatakbo na hubo-hubo sa isang hotel sa Makati itong nasirang Speaker Nograles. Ito pong dahilan kaya hindi po kami ever naging magkasundo nitong mga Nograles. Dalawa pong magkapatid yan, tatlong magkapatid yan, dalawa nanilbihan sa, tatlo nanilbihan sa Kamara, at isa ay naging kasama pa sa gabinete. At alam naman natin kung anong ginawa in the end. Matapos na ma-appoint ng 2 beses ni Tatay Digong sa Commission on Civil Service at bilang miyembro ng gabinete, linabanan ng Tatay Digong at sinasabi na hindi daw ako para mamuno sa Davao ang Tatay Digong. Alam niyo na kung sinong Nograles yan. Pero siyempre kung ano ang puno, siya rin bunga. Kung bulok ang puno, bulok din ang mga prutas. At puro bulok naman yung anak niya talaga. In any case, nung isinawalat at isinadula pa ni Adonis yung pagtatakbo na hubad-hubad ni Nograles, siyempre, ang Nograles, Speaker of the House, ginawa ng paraan. Sa Davao niya sinampa ang kasong libelo at miski hindi po nakapag-participate itong si Adonis, ay siya'y nahatulan na guilty. Nung nalaman ko siya nakakulong na sa Davao Penal Colony, sabi ko baka naman pwede natin tulungan yan dahil bilang isang profesor ng international law at international lawyer, ang sabi ko, may remedyo dyan. Dali natin ang kaso sa UN Committee on Human Rights. Ano ba itong UN Committee on Human Rights? Ito po ay isang treaty monitoring body. Ang trabaho nila ay binabantayan ng mga bansa kung sila ba ay tumutupad sa kanilang obligasyon sa mga kasunduan tungkol sa karapatang pantao, kasama na dyan yung International Covenant on Civil and Political Rights, kung saan nagsasabi na wala dapat batas na ipapasa ang kahit anong bansa na sumusupil sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Now, ang sabi ko, at ito yung kauna-unang pagkakataon na nagkaroon ako ng chance para ma-meet si Tatay Digong at makipagtrabaho sa kanya. Sabi niya, totoo ba na may ganyan? Sabi ko, opo. Pwede pong mabaliwala ang mga desisyon ng lokal na hukuman kung ito po ay labag sa ating mga obligasyon sa larangan ng karapatang pantao. Sige nga, tignan nga natin yan. So yan po yung unang-unang pagkakataon, ako po ay nakapagtrabaho kasama si Tatay Digong. Nagwagi po kami nung dinala namin sa UN Committee on Human Rights. At ang desisyon ngayon sa Adonis versus Republic of the Philippines ay ang criminal libel ay labag sa malayang pananalita. Bakit? Well, unang-una, ang sabi ng Committee on Human Rights na binubuo po ng pinaka-respetado mga eksperto sa larangan ng karapatang pantao sa buong daigdig ay dahil hindi raw ito proporsyonal doon sa nais na makamit ang batas at ito ay protektahan ng privacy ng mga pribadong mga individual. Ibig sabihin, meron pong ibang pamamaraan kung ang ninanais ng batas ay maprotektahan yung karapatan ng mga individual na huwag paghimasukan ang kanilang mga pribadong buhay. At ano yung alternatibo na yon? Yung pagbibigay po ng civil damages. Hindi po pwede kasi na habang sinasabi natin na ang karapatan ng malayang pananalita ay napaka-importante sa isang demokrasya, dahil sa pananalita, may makukulong. Hindi po angkop yung pagkakakulong dun sa layunin ng libel law na protektahan yung privacy ng mga pribadong individual. At ang alternatibo dito ay yung pagbabayad ng danyos perwisyos pero walang kulong. At ang pangalawa, ang sabi ng yun nga po ng UN Human Rights Committee, hindi lang siya paglalabag sa karapatan ng malayang pananalita, merong alternatibo at ang alternatibo nga ay ang pagbabayad ng danyos perwisyo. Kaya po ako, sa dami ng mga fake news, sa dami ng mga ulat sa akin, ni minsan hindi po ako nagsampa ng kahit anong libel case. Dahil hanggang ngayon po, bagamat nag-utos ang Human Rights Committee na dapat i-decriminalize ng Kongreso ng Pilipinas ang criminal libel, hindi pa po nagagawa yan. Pero hindi ko naman po pwede na sa dami ng mga maling sinasabi sa akin na masasakit na paninira sa akin, kahit ganong nasasaktan na aking damdamin, hindi naman po pwede na sinasabi ko na ako'y tagapagtaguyod ng karapatang pantao, lalong-lalo na ang karapatan ng malayang pananalita, tapos magsasampa ako ng libel. That's a contradiction in terms. Ibig sabihin yan, hindi ka talaga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, bagamat ikaw sa iyong PR, sa iyong pananalita, ay nagdedeklara na ikaw ay isang taga-suporta ng karapatang pantao, pero sa iyong aksyon, pinapakita mo naman na sa totoo lang, ninanais mo rin supilin yung mga bagay-bagay na nababasa mo, narinig mo, na hindi mo gusto. Sa totoo lang po ako, alam nyo yan.
siguro ako na ang pinakamaraming pula na natanggap sa lahat po ng mga opisyalis ni dating Presidente Duterte. At marami talagang pagkakataon na dapat nag-file ako ng libel. Kasi maraming mga nagsasabi na ako daw ay kriminal. Yan, si Risa Tanas Ontiveros. Ang dapat ko talaga unang-unang idemanda, si Risa Tanas Ontiveros. Dahil sinasabi niya, kriminal daw ako. Dahil sa Pogo. Eh wala namang napakitang ebidensya na kriminal na bagay na ginawa ko. Noong mga panahon na legal ang Pogo, dahil hindi nga po ako na-involve sa kahit anong Pogo. Abogado lang po ako ng isang kumpanya na nagpaupa sa isang Pogo. So talagang ako, kung ako ay hindi seryoso sa aking pagtataguyod ng karapatang pantao, ang una ko ng dinimanda for libel, Risa Tanas Ontiveros, dahil siya ang unang-unang nagbibintang sa akin ng isang krimen. Huy, miski yan ay nakabinbin ngayon sa korte dahil yan ay isang tanim kaso. Hanggang hindi napapatunayan na ako nagkasala, I am presumed innocent. Pero dahil nga wala naman siyang pakialam sa karapatang pantao, yung Risa Tanas na yan, ay sasabihin, kriminal yan si Harry Roque nagtatago. Huy! Kung ikaw ay talagang tagapagtaguyod ng karapatang pantao, pangangalagaan mo ang karapatan ng asylum. So yung mga pinagsasabi. Ang tanong ko lang kay Madam Risa, tanong ko lang ha, kaya pa ba? Eh mukhang nagpa-NBI ka na. At yung mga inireklamo doon ay mga DDS vlogger pa. Kasama kaya doon si Atty. Topacio? Na kung saan ay hinahamon ka, Madam Risa. Nakasuhan daw siya kasi marami siyang ilalabas na ebidensya. At marami siyang sinasabi about po dyan sa witness or yung tanim witness. Ewan ko lang kung totoo ha. Pero hinahamon ka. Eh dapat isama mo rin to si Atty. Topacio. Diba? O kagaya nito si Atty. Harry Roque. Merong sinasabi. At itong mga attorney na to ay kilala ka raw nila. Sinasabi nila kung ano yung pinagagawa mo. O bakit yung mga vlogger ang pinag-initan kung saan nagre-react lang. Kung ano yung mga lumalabas na video ngayon, totoo ba? Diba? Kasi siyempre, aalamin namin kung totoo ba o hindi. Ayon po kay Giselle, nangarap pa maging president. Ay lahat naman pwedeng maging mangarap. Libre namang mangarap. Pero ngayon sa nangyayari, di ko lang alam kung gugustuhin ng taong bayan na siya ang maging presidente. Sabi ni Des Garcia, di na siya makatulog, attorney, sa kakaisip paano niya lulusutan, sigurado po. Ano, nako, eh baka makapuyaters na rin itong si Madam Risa. Kung paano lusutan kasi di daw nakakatulog, sabi ni Des Garcia. Pero sa bandang huli, magkaalaman naman yan. Kasi sabi ni Madam Risa, marami daw siyang ebidensya. May mga nireklamo na siya sa NBI. Siyempre, itong NBI ay imbestigahan po itong tungkol sa kumakalat ngayon na video ni alias Rene. Kung sino yung nasa likod daw. Sabi ni Madam Risa, kung sino yung nasa likod ng pagpapakalat ng ganito, ganyan, pakpak, ganon. Kaya abangan natin yung update tungkol dyan. Eh sana, mapaimbestigahan talaga yan kung ano yung katotohanan. At magkaroon, ang maganda dyan kung magkaroon ng Senate hearing ba, no? Yung ipatawag si alias Rene at magkaharap silang dalawa para magkaalaman kung sino yung nagsasabi at nagsinungaling sa kanila. Di ba? Ganito na lang. Thank you. Bye-bye.